Pero ang ginawa ng Bongbong administration, puro political persecution. Wala siyang ginawa para sa Pilipinas, wala siyang ginawa para sa unity ng mga Pilipino. Sa ngayon, merong gulo na pwedeng magkakagulo sa Middle East o magkaroon ng World War III. Ang Pilipino, mamamatay tayo una sa gutom dahil wala tayong self-sufficiency sa food at fuel at energy. At lalong maghihirap tayo kung ang presidente natin na tulad ni Bongbong Marcos na klarong-klaro na ang issue ay peace and order on the world stage, barangay election pa yung inuuna. Alam naman natin na 80% of the budget for 2025 ay naubos na. Mangungutang na naman tayo ulit. Kawawa ang mga anak at apo natin kung ang klase ng gobyerno natin ay tulad ni Bongbong Marcos. Wala siyang ginawa kundi mangutang, magbenta ng ginto, pero walang nakitang physical infra o kahit man lang tangible na makikita natin sa paligid. Puro korupsyon ang nakikita natin, puro krimen at puro political issues. So ano po yung parallelism na nakikita po ninyo na magiging lesson na ating makukuha itong sigalot sa Israel at Iran at kung talagang magkakabigayan dito po sa atin bilang proxy tayo ng US, China at US naman, damay ang Pilipinas? Yes, hinog, napaka-relevant ng question na yan, MJ. Dahil nakita natin ang Israel, one of the strongest military nation sa buong mundo. Kumbaga, halos alam natin lahat na ang Israel is very, very capable militarily. Kahit sino pang kalaban yan, matibay yan dahil they have the weapons, they have the technology, they have the army who are trained to defend their country. Pero in the last few days, nakita natin na ang Israel ay tinitira ng mga missiles ng Iran. Hundreds of them papunta sa Israel, hindi lahat nasalo ng Iron Dome. Lalo na yung tinatawag na hypersonic missile ng Iran, talagang hindi napipigilan ng Iron Dome. So we realize, nakita natin na medyo hindi totoo yung mga promise ng United States na kaya nilang idepensa ang Israel na pinaka closest ally nila, pinakamalaking recipient ng military aid. Pero nakita natin wala silang magawa sa hypersonic missiles ng Iran. Ngayon, tingnan natin dito sa Pilipinas. Before the time of Digong, hindi tayo tinitingnan ng China na kalaban. Pero nung pinapasok ni BBM, yung mga EDCA sites dito sa Pilipinas, inalaw natin ang mga Amerikano maglagay ng intermediate missiles aimed at China. Ibig sabihin, ang Pilipinas immediately becomes the target of the missiles of China. Can you imagine the military strength of Iran, kayang-kaya nilang bombahin ng ganun-ganun na lang ang Israel. Now, I think we can safely say na more than 5 times or 10 times ang capacity ng China in terms of production of missiles. At meron silang mga hypersonic missiles. Paano na lang pag pag nagkaroon ng conflict sa Taiwan at China decides to target all the EDCA sites dito sa Pilipinas? Collateral damage yung mga Pilipino. Meron ba tayong Iron Dome? Meron ba tayong missile to shoot? Meron ba tayong tinatawag na bomb shelter? Meron ba tayong imbak na pagkain? Meron ba tayong imbak na fuel? Ang mangyayari niyan, pag nagkaroon ng gulo sa Taiwan at tumitira na yung China sa lahat ng US ally tulad ng Pilipinas, sa gutom pa lang patay na tayo. Iyon pa kayang missile ng China. Mas high-tech ang China kaysa Iran. So, tayo mga Pilipino dapat magising tayo. Kung anong nakita natin
hundreds of missile ng Iran papuntang Israel, hindi nila masangga. Masangga ba natin ang 10 of thousands na missile ng China? Kaya para sa akin, maling-mali na pinapasok natin ang mga Amerikano at lagyan tayo ng missile para para tirahin ng China. Hindi magandang desisyon yon dahil pag nagkagulo ang China at Amerika, ang mamamatay na una ay ang mga Pilipino dahil ang United States napakalayo sa China. Tayo ang unang mamamatay. At ano bang binabayad ng US sa atin? I think wala eh. Yung sinasabi nilang mga aid, ano yan lang yun, aid na military aid, mga sira-sira na mga tangke yun. And ang gera ng China, ang modern warfare ngayon, hindi na po invasion, hindi na tangke de gera. Mga missiles na lang nalilipad na may range na 2,500 to 5,000 miles or kilometers at kayang-kaya tayong targetin, lalo na ang Luzon. Sa tingin ko, kung may conflict, unang masusunog ang Luzon at Palawan dahil andyan nakabase ang karamihan ng US bases missiles. Opo, pero ang pinag-uusapan dito sa Pilipinas, ibang mga issue, Sir John, pag pupuntahan mo yung mga news outlet sa iba't ibang mga karatig bansa, yun yung focus nila ngayon, no? Yung paghahanda sa posibleng pagsiklab ng ikatlong pandaigdigang digmaan. Pero si Pangulong Marcos Jr., nais niya pang magkaroon ng barangay NSK elections ngayon pong December. Iba yata priorities. Yan, I think in the last 3 years, naipakita na ni President Bongbong Marcos how incompetent, how insensitive, and how his mind is not really in serving the Filipino people. Ang ginawa talaga ng Marcos administration in the last 3 years ay walang physical project na makikita. Ang ginawa niya is to persecute the Dutertes, persecute the supporters of Dutertes, na ano bang kasalanan ng mga Pilipino kung mag-demand tayo ng accountability? Masama ba? Masama bang manghingi ng drug test sa presidente natin? Masama ba ang magprotesta sa yung very corrupt na GAA 2025? Masama bang magpuna sa lumilipan ng mga drug addicts at mga drug lords sa bansa natin? Karapatan ng Pilipinas yun, mga Pilipino. Pero ano ginawa ng Bongbong administration? Puro political persecution. Wala siyang ginawa para sa Pilipinas, wala siyang ginawa para sa unity ng mga Pilipino. Sa ngayon, merong gulo na pwedeng magkakagulo sa Middle East o magkaroon ng World War III. Ang Pilipino, mamamatay tayo una sa gutom dahil wala tayong self-sufficiency sa food at fuel at energy. At lalong maghihirap tayo kung ang presidente natin na tulad ni Bongbong Marcos na klarong-klaro na ang issue ay peace and order on the world stage, barangay election pa yung inuuna. Alam naman natin na 80% of the budget for 2025 ay naubos na. Mangungutang na naman tayo ulit. Kawawa ang mga anak at apo natin kung ang klase ng gobyerno natin ay tulad ni Bongbong Marcos. Wala siyang ginawa kundi mangutang, magbenta ng ginto, pero walang nakitang physical infra o kahit man lang tangible na makikita natin sa paligid. Puro korupsyon ang nakikita natin, puro krimen at puro political issues. So we are not moving forward in the last 3 years. We are moving backwards and we are being divided into pieces. So ibig sabihin, nakakawala ng pag-asa. Very depressing on a daily basis. Every time magsasalita ang presidente natin, instead na magkaroon tayo ng hope sa the way even he speaks, parang yung sinabi ni Presidente Duterte na bangag siya, hindi yun kantsaw eh.
it's a literal description of our president. Talagang we can say na out of touch ang presidente natin. I could say na talagang he is high on drugs. And the fact that he continues to kumbaga ignore the call of the Filipino for him to take a drug test is a very obvious reason na meron siyang tinatago. Ang hiling ko lang sa ating mga men in uniform ay lalo na sa mga active na military and policemen. I think it's time for our military and police leadership to ask the commander-in-chief na, sir, to convince the Filipino that you are truly not a drug addict, please take the drug test. Anyway, kami naman mga police, nagda-drug test naman. Kami mga military, nagda-drug test naman. Kung tingang mali namin, tanggal kami sa serbisyo. Ikaw pa kaya na commander-in-chief. Sana mayroong matapang dyan na active na general or colonel or major or police major. Sasaludo kami sa inyo dahil kulang na kulang tayo sa tapang sa ating mga men in uniform, lalo na sa active. Po, sir, bago kunting tapang lang po ang kailangan dahil ang mga Pilipino naman. Sir. Opo, sir, bago lang si Partner Admar, meron kayong post no, sa Facebook na maaari niyo pong dagdagan pa ng context. Sabi po ninyo, the Americans cannot protect Israel from Iran. How can they protect Philippines from military superpower named China? Yeah, that's basically the I think it does not need any elaboration, is that it does not need explanation. Israelis are dying. Israelis are living in fear. Kung ano man yung pinangako ng Amerikano sa kanila, hindi sila naprotektahan. Panay ang dating ng mga Iranian missile sa kanila at panay tinatamaan yung mga target. Maybe yung mga maliliit na missiles nasa hangga ng Iron Dome, pero yung mga hypersonic tinatamaan talaga. Yan po ang mangyayari sa Pilipinas pag nagkaroon ng conflict or actual shooting ang China dan sa United. Kung ibalik natin sa World War II, nasira ang buong Maynila dahil mismo sa bomba ng mga Amerikano. At lahat ng mga veterano na mga Pilipino na pinangakuan ng pension at American citizenship, 90% namatay sila sa sama ng loob. Kaya we are not supposed to die for the Americans dahil ilang bisis na po tayo nilang niloko. Sana naman magising tayo na dapat neutral ang Pilipino. Wala tayong kakampihan sa laban ng China at Amerika. Maging neutral tayo at ang focus sana ng gobyerno natin ay ang paigihin ang ating ekonomiya, ayusin ang buhay ng mga Pilipino. Dahil halos lahat ng Pilipino nangarap na lang mag-abroad dahil walang trabaho, walang opportunity na sa mga professional natin dito sa Pilipinas dahil puro kawatan, puro kurakot at puro walang hiya. 95% ng politician natin walang hiya. Tumino lang tayo sandali in 2016 to 22 dahil matapang at may malasakit ang presidente natin na si former President Rodrigo Duterte. Pero sa ngayon, malabo. Kaya sana maging neutral tayo, huwag tayo makialam sa laban ng away ng China at United States.